Gandang oras mga kababayan, mga katiyats. Well, ito'y hindi good news sa mga corrupt officials ng gobyerno. Ang ating pinag-usapan dito palagi ay tungkol sa mga corrupt, di ba? Kaya ito na yung batas, yung bill na ipinasa ni Congressman Olaso. Ito ay death penalty sa mga corrupt government officials. Hindi ordinaryong death penalty kasi firing squad, babarilin ka, masakit yan. Kaya marami ang umalma na mga congressman at senador, ayaw yatang pumayag na mapasa ito o maaprobahan kasi baka tamaan din sila, di ba? Kaya ito ang magandang solusyon sa ating bansa para matigil na itong korupsyon. Talagang firing squad para malaman natin sinong corrupt, di ba? Okay, so panoorin natin ang video. It will put a stop right away. Kasi ang tao pang malaman nila may baril, siyempre natatakot lahat eh. Sino ba naman gusto magpapapiring squad? Seryosong suliranin ang katiwalian sa Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, isang global movement laban sa katiwalian, 34 out of 100 ang score ng bansa sa public sector perception. 100 ang score ng pinakamalinis sa katiwalian, 0 naman sa pinakatiwali. Pang 115 ang ranking ng Pilipinas sa 180 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian. Napakalayo nito sa top 1 at sa bansang Denmark na 90 ang score na isa sa itinuturing na may mahigpit na panuntunan laban sa korupsyon. Kaya para matigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain ni Zamboanga 1st District Representative Kimmer Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. Ayan, so ito na yung pinakahihintay natin para malaman talaga kung sino ang corrupt, di ba? At sigurado ako ay kukunti na lang ang kandidato kapag ganyan, di ba? Kasi ang pagkakaiba daw ng snatcher at politiko ay wala eh. Meron silang one thing in common. Ang politiko at snatcher ay parehong tumatakbo. Tumatakbo pareho. Yung isa, yung politiko, tumatakbo pagka senador. Yung snatcher naman, tumatakbo dahil inahabol ng pulis. Pero parehong tumatakbo, di ba? Kaya ito nang maganda. Para lang naman to sa mga government officials. Kung hindi kayo nagtatrabaho sa gobyerno, ay hindi kayo ma-firing squad, di ba? Lalo na yung nandyan sa sa mga financing institusyon, di ba? Yung malapit sa pera, sa kahadiyero, ay nako, ang daming nang nanakaw diyan eh. Marami. At karamihan ay government officials, mga senador, yung kanilang mga confidential funds, di ba? Yan, kapag nalaman na nagnakaw, firing squad ka kaagad. Kaya sigurado ako wala nang tatakbo na, kukunti na lang ang tatakbo na senador o congressman kapag ganito na mayroong firing squad. Kaya sa palagay ko dito ay walang buboto nito sa sa plenaryo. Okay, balikan natin ang ulat. Ang maisa sa batas, sakop nito lahat ng public officials mula barangay hanggang presidente ng bansa, mga halalman o itinalaga. Gayon din ang mga opisyal sa tatlong sangay ng pamahalaan o ang executive, legislative at judicial branches. Kasama rin ang mga nagsisilbi sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations at iba pa, maging sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Kung ako lang ang masusunod, doon kay papiring squad sa Luneta. Diba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Nakapaloob naman sa panukala na walang public official, appointed man o elected na maparurusahan hanggat hindi pinagtibay ng Korte Suprema ang conviction. Samantalang magkakaiba naman ang pananaw ng ilang kongresista kaugnay ng panukalang batas.
As a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. It will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya kasi may clear benefit dun sa player o dun sa actor, and of course I think it is a one serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Sa kasalukuyang Kongreso, nakabinbin pa rin ang ilang panukalang batas na nagsusulong na ibalik ang death penalty bilang capital punishment laban sa heinous crimes, mga sangkot sa iligal na droga at iba pa. Nakatakda na rin tuluyang magtapos sa June 2025 ang 19th Congress. Ayan, so ito ang maganda na batas kapag na-approve yan. Pero sa palagay ko hindi eh. Kasi maraming maraming nagnakaw diyan sa gobyerno. Kaya hindi ito ma-approve sa palagay ko. Pero napakaganda sana nito kasi wala firing squad eh. Kaya wala nang magnanakaw pa sa gobyerno kapag firing squad ang penalty, di ba? Kasi iniisip mo na yan na kung malaman kang nagnakaw at mapatunayan patay ka sa luneta pa. Parang si Jose Rizal, di ba? Kaya yan, mga kababayan, suportahan natin ang bill na yan ni Representative Ulaso ng Zamboanga. Death penalty by firing squad. Masakit yan. Kaya nga, wala palagay ko si Barbers lang ang buboto dito At saka yung iba dyan, pero majority talaga ayaw ng firing squad Kasi majority rin ang nagnakaw, di ba? Nagnakaw ka man, maliit man, piso lang ba yan o 100 pesos o 1,000, parehong ninakaw Kaya kung magnakaw ka ay malaking pagnanakaw na lang, kasi kung maliit, ganun pa rin, firing squad ka pa rin. Kaya ayan ang maganda kasi meron ng kinakatakutan ang mga government officials. Sana ma-approve yan kasi hindi naman tayo kasama dyan na nagtatrabaho ng private, di ba? Para sa gobyerno yan kasi pera ng taong bayan yan Mga taxes natin yan. Yung kinukurakot nila kaya dapat lang sila maparusahan. Okay, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong ang subscription para patuloy tayong mag-upload ng mga videos. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat kayong lahat.